May mga pagkataong ang pag-ibig ay isang palaisipan. Isang kwentong may simula na tila perpekto, ngunit may gitnang punong sugat at luha. Ngayong gabi, samahan niyo akong buksan ang isang aklat na matagal nang isinara, isang kwentong susubok sa tibay ngating puso. Sabi nila, ang pinakamalalim na sugat ay namumula sa taong minsan mong minahal ng higit pa sa iyong sarili. Ngunit paano kung ang mismong taong iyon ang siyaring tanging lunas na kailangan mo? Halina't pakinggan natin ang kwento ng gapilat ng kahapon. Isang nakakabinging sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi sa iskinita ng tondo. Para kay Marco, hindi na bago ang tunok na iyon. Ngunit sa bawat pag-ugong nito, kasabay na tumitigil ang kanyang puso at nanlalamig ang kanyang buong katawan. Agad niyang binitiwan ang baldeng semento na pasan-pasan at walang atubiling tumakbo. Ang pagod mula sa maghapong pagbubuhat sa construction site ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot. Nay! Sigaw niya. Habang tinatahak ang makitid at maputik na daan pawi sa kanilang barong-baro. Iyon ang sigaw ng kanyang ina. Ang sigaw ni Myla. Pagbukas niya ng pinto, tumambat sa kanya ang eksenang paulit-ulit ng dumudurok sa kanyang puso. Nakasiksik sa pinakasulok ng kanilang munting kwarto si Myla. Yakap-yakap ang sariling matihot. Nanginginig ang buong katawan nito, at ang mga mata ay ng lalaki sa takot, nakatitig sa isang espasyong tanging siya lang ang nakakakita. Nay, ako to, si Marco, malumanay niyang sabi. Dahan-dahang lumalapit na parang umamo sa isang sugatang hayop. Hindi siya pinansin ni Myla. Patuloy lang ito sa pagpili, ang nalabi gumubulong ng nasalitang hindi maintindihan. Alis. Alis din siya. Lahat sila. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Michael. Sa edad na 17, ang mga balikat niya ay matagal ng pasan ang mundong hindi dapat sa kanya. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na support ng papel. Naroon ang gamot pampakalma ni Myla. Ito ang dahilan kung bakit halos wala na siyang pamasahe pauwi kanina. Halos buong pinitan niya sa araw na iyon ay napunta sa butil na ito ng kapayapaan para sa kanyang hinang. Kumuha siya ng isang basong tubig. Nanginginig ang kanyang makamay habang iniabot ang tableta kay Myla. Nay, inumin niyo na to. Para kumalma po kayo. Sa wakas, tila napansin siya nito. Ngunit ang mga mata ni Myla ay puno ng pagtataka, na parabang siya ay isang estranghero. Ang maluhang namumuo sa gilid ng mga mata nito ay parang makutsilyong tumutusok sa dibdib ni Marco. Naalala niya ang nabulungan ng kapitbahay, si Myla Balif, sabi nila, na may kasamang pag-iling at habat na may halong pandidiri. Noon, nakikipagsuntukan pa siya. Ngayon, natutunan na lang niyang makbingi-bingihan. Ricardo. Isang pangalan ang kumawala sa mga labi ni Myla, mahina, halos isang hangin lang, huwag, Ricardo, huwag, mo kaming iwan. Kumirot ang puso ni Marco. Ang pangalang iyon. Palagi na lang ang pangalang iyon ang binabanggit ng kanyang ina sa tuwing inaatake ito ng kanyang karamdaman. Isang multo mula sa nakaraan na patuloy na nagpapahirap sa kanila sa kasalukuyan. Hindi na nakatiis si Marco. Umupo siya sa tabi ni Myla, sa maruming sahig na semento, at marahan itong niyakap. Hindi na ito pumalak. Unti-unti, naramdaman niya ang pakalmang ng panginginig nito. Isinandal ni Myla ang ulo sa kanyang dibdib, tulad ng isang munting bata na naghahanap ng kanlungan. Shh! Nandito lang ako. Nay, bulong ni Marco, habang hinahaplos ang buhok ng ina. Hindi kita iiwan. Hinding-hindi. Pinikit niya ang kanyang mata. Dinadama ang bigat ng katawan ni Myla na unti-unti nang bumibigay sa epektong gamot. Sa labas, nagsimulang pumata ang ulan. Mahina sa simula, hanggang sa unti-unting lumakas, ang tunog nito'y parang isang malungkot na himik sa kanilang bubong na yero. Niyakap niya ng mas mahigpit ang ina, ipinapangako sa sarili na poprotektahan niya ito mula sa lahat. Sa mundong ito, silang dalawa lang ang meron, silang dalawa lang laban sa lahat. At sa gitna ng katahimikan na dulot ng pahintongan sigaw at ng pahupang ang ulan. Tok, tok, tok. Tatlong katok. Malakas. Disidido. Hindi tunong ngang isang kapitbahay na nanghihiram ngang suka. Napamulat si Marco, kumunot ang kanyang no.
Sino ang kakatok sa kanilang pinto sa ganitong oras ng gabi? Sumilip siya sa maliit na butas sa kanilang dingding na gawa sa plywood. Ang nakita niya ay nakpatayo ngahat ng balahibo sa kanyang batok. Isang itim, makintab, at napakaluhong sasakyan ang nakaparada sa tapat ng kanilang barong-barong. Ang liwanag mula sa headlight nito ay nakakasilaw, ginagawang parang entablado ang kanilang munting harapan, at ang lahat ng dumi at kahirapan ay lalong umibabaw. Tok, tok, tok. Mas malakas ngayon. Mas mapilit. Dahan-dahan niyang inihiga si Maylana tulok na. Tumayo siya. Ang puso niya'y kumakabok ng malakas sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumakat patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Na para bang tinatahak niya ang daan patungo sa isang hindi kilalang panganib. Sa labas ng pinto, nakatayo ang isang lalaking binalot ng dilim at ng bigat ng nakaraan. Para sa kanya, ang bawat katok ay isang pag-amin sa kasalanan. At ang bawat segundong paghihintay ay isang walang hanggang parusa. Bumukas ang pinto. Para kay Ricardo de Villa, ang hangin sa tondo ay may ibang amoy. Amoy ng hirap, ng pinahalong putik at usok, ng mga pangarap na hindi natupad. Bawat hakbang niya palayo sa kanyang air-condition na sasakyan ay isang suntok sa kanyang sikmura. Isang paalala ng mundong iniwan niya at ng mundong ipinakait niya sa kanila. Habang naglalakad siya sa makitid na eskinita, ang kanyang mamahaling sapatos na katat ay lumulubog sa putik. Hindi niya ito ininda. Ang dumi sa kanyang sapatos ay walang-wala kumpara sa dumi na nararamdaman niya sa kanyang pagkatao. Ilang taon niyang hinanap sila. At ngayong natakpan na niya, ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang pinto ay isang manipis na piraso lamang ng plywood, tinakpi-takpi na tila anumang oras ay bibigay. Muli siyang kumatok, mas malakas ngayon. Puno ngang pag-alinlangan, ngunit puno rin ng desisyon. Tapos na ang pagtatago. Nang bumukas ang pinto, isang matangkat at payat na binatilyo ang sumalubong sa kanya. Ang buhok nito'y magulo, ang namatay puno ng pagod at pagbabantay. Ngunit ang panga, ang ilong, ang paraan ng pagtayo nito. Napahinto sa pahinga si Ricardo, para siyang tumitingin sa isang salamin ng nakaraan. Ito ang muka niya noong siya'y 17. Bago dumating ang yaman, ang kapangyarihan, at ang nga pagsisisi. Ana. Halos pabulong na sabi ni Ricardo, ang salitain na mo sa kanyang lalamunan. Ngunit ang mga matangang binatilyo ay hindi nakpakitangang anumang pakilala, tanging galit at pagdududa. Sino ka? Tanong nito, ang boses ay magaspang at puno ngang pagbabanta. Hinarangan nito ang daan, ang katawan ay tensyonado, handang makipag-away. Sinubukang ni Ricardo na magsalita ng maayos. Ako si Ricardo de Villa. Inilahat niya ang kanyang kamay. Isang kilos na sanay siyang gawin sa mundo ng negosyo, ngunit dito, sa harap ng kanyang sariling anak, ang kilos na iyon ay naging katawa-tawa at walang kwenta. Hindi tinanggap ng binatilyo ang kanyang kamay. Nanatili itong nakababa sa gilid, ang makamaoy na kakuyom, wala kaming kilalang Ricardo de Villa. Mariin nitong sabi, anong kailangan mo dito, Marco? Sambit ni Ricardo, ang pangalan ng ana ay parang isang panalangin at isang sumpa sa kanyang ngalabi. Ana, ako wala akong ama. Putol ni Marco, ang boses ay tumaas, nangingini sa pinipigilang galit. Ang ama, hindi nang iiwan. Nasaan ka sa loob ng 17 taon? Nasaan ka noong kailangan ka ngang nanay ko? Nasaan ka sa bawat gabing umiyak siya? Ngayon ka lang magpapakita ngayong halos wala nang natitira sa kanya? Ang bawat salita ay parang isang matulis na punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Ricardo. Walang sagot. Walang anumang salita ang sapat para punan ang 17 taon ng kawalan. Gusto kong bumawi, nahihirapang sabi ni Ricardo, ang boses ay basak. Bumawi? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco. Ang buhay ba na babawing pera? Ang maluhang pumatak? Mabibili mo ba pabalik?
Ang ingay ngang kanilang pagtatalo ang marahil gumising sa natutulog na diwa sa loob. Isang anino ang lumitaw mula sa likuran ni Marco. Si Myla. Nang hinaang magatuhot ni Ricardo. Ang babaeng minahal niya. Ang babaeng may pinakamalakas na tawa at pinakamaliwanag na ngiti, ay naroon ngayon sa kanyang harapan. Ngunit ang liwanag ay wala na. Ang kanyang buhok ay walang ayos, ang kanyang damit ay luma, at ang kanyang nga mata. Nang matama ang kanilang paningin, nakita ni Ricardo ang pagbabago sa mukha ni Myla. Mula sa pagtataka, napalitan ito ngang hindi makapaniwalang pakilala, at pagkatapos, ngang sukdulang takot. Ang mamata nito inanlaki, ang bibig ay bahagyang gumuka, na parabang nakakita itong isang multo isang halimaw mula sa kanyang pinakamasamang panaginip. Ricardo? Ang pagbikas niya sa kanyang pangalan ay hindi tunong ang pananabik. Ito'y tunong ang isang basak na salamin. At pagkatapos, isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa maliit na silid. Isang sigaw ng dalisay na teror. At sa isang iglap, ang katawan ni Myla ay nawalan ng lakas at bumaksak sa sahig. Nay, sigaw ni Marco, punong paaalala. Mabilis siyang lumuhod para saluhin ang ina. Anong ginawa mo sa kanya? Bulyaw niya kay Ricardo, ang ngamatay nag-apoy sa galit at luha. Umalis ka na. Umalis ka. Ngunit hindi kumilos si Ricardo. Ang imahe ni Myla na walang malay sa sahig ay naalis ng lahat ng pag-alinlangan sa kanyang isip. Tapos na ang panahon ng pagiging duwa. Sa isang mabilis na kilos, itinulat niya ng bahagya si Marco sa gilid, at walang sabi-sabing binuhat ang walang malay na katawan ni Myla. Magaan ito, napakagaan. Gaano katagal na ba siyang hindi kumakain ng mayos? Saan mo siya dadalhin? Ibaba mo ang nanay ko. Sigaw ni Marco, sinusubukang habulin siya, kumakapit sa kanyang braso. Sa ospital. Sigaw pabalik ni Ricardo. Ang kanyang boses ay punong autoridad na matagal nang nawala sa pamilyang ito. Sa lugar kung saan dapat siya matagal na. Kung gusto mong gumaling ang nanay mo, sumunod ka. At nagsimula siyang maglakad ng mabilis pabalik sa kanyang sasakyan, pasan-pasan sa kanyang mabraso ang babaeng sinumpa niyang mamahalin habang buhay, at ang bigat ng isang pagkakamaling tumagal ngang 17 taon. May mga presyong hindi kayang tumbasan ng pera, ang dignidad, ang pagkatao. Ngunit sa isang mundong ginagalawan ni Marco, may mga pagkakataong ang kaligtasan ng minamahal ay may nakakabit na presyo. At sa gabing iyon, kailangan niyang magpasya kung kaya niya itong bayaran. Ang amoyng ospital ay amoyng kemikal at takot. Para kay Marco, iyon ang una niyang napansin. Ang laming ng aircon ay tumatagos sa kanyang manipis na t-shirt, at ang bawat tapak ng kanyang luma at putpot na sinelas ay lumilihang nakakailang natunog sa makintab at puting sahig. Pakiramdam niya, bawat nas na dumaraan ay tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Hinuhusgahan ang kanyang maruming pantalon at ang pagod sa kanyang muha. Dito, sa lugar na ito, isa siyang dayuhan. Nakatayo siya sa labas ng salamin ng isang pribadong silid. Sa loob, nakahiga ang kanyang ina, payapangunit na papaligiran ng nga aparatong hindi niya maintindihan. Sa tabi nito, nakaupo ang lalaking iyon, si Ricardo. Tahimik lang itong nakatingin kay Myla, na parabang sinusubukang kabisaduhin ang bawat detalyeng mukha nito. Lumabas si Ricardo mula sa silid. Ang mamahalin nitong pabango ay sumalakay sa pang-amoy ni Marco, isang amoy na hindi nababagay sa mundong ito ngang sakit at pag-alala. Kailangan niyang manatili ditong ilang araw para maobserbahan, sabi ni Ricardo, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Naglabas itong isang makapal na sobrang puti mula sa loop ng kanyang throat. Ito, para sa mapaw ng gastusin. At para sa iyo, bumili ka nga mayos na pagkain. Tinitigan ni Marco ang sobra. Iyon pala ang solusyon sa lahat para sa mataong tulad niya. 17 taon ng pagdurusa, ng gutom, ng galuhang tahimik na pinunasan sa dilim lahat iyon, susubukang takpan ng isang sobrang puno ng pera. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Kinuha niya ang sobra.
Naramdaman niya ang pag-asa sa mga mata ni Ricardo, isang kislap ng pananabik. At pagkatapos, sa harap ng isang nagulat na nurse at ilang dumaraan, padabo na hinagis ni Marco ang sobre sa sahig. Hindi namin kailangan ng pera mo, sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Nagsikalat ang mga asul at dilaw na papel de bangko sa puting sahig, isang makulay na insulto sa gitna ng kalinisan ng lugar. Ang kailangan ng nanay ko nun, ikaw, isang ama, isang asawa, hindi isang bangko na bigla na lang magbubukas kapag gusto mo. Natigilan si Ricardo. Ang kanyang mukha ay napakita ng sakit, isang sakit na tila mas malalim pa kaysa sa galit ni Marco. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang doktor ang lumapit sa kanila. Mr. Reyes? Tanong ng doktor. Ang tingin ay, nakatuon kay Marco. Maari ba kitang makausap sandali? Sa opisina ko. Nag-alangang sumunod si Marco. Sa loob ng maliit at malamig na opisina, umupo ang doktor sa likod ng kanyang mesa na puno ng papel. Marco, diretsahin na kita, simulang doktor, ang boses ay walang emosyon, propesyonal. Ang kondisyon ng nanay mo ay malubha. Ito ay chronic anxiety na may kasamang mga psychotic episodes. Dulot ng matinding trauma. Hindi ito simpleng laknat na gagaling sa isang tableta. Nakinig lang si Marco, ang mga kamaway na kakuyom sa ilalim ng mesa. Kailangan niya ng long-term specialized care, magamot na mahal, regular na therapy. Kung hindi, paulit-ulit lang itong mangyayari, at bawat atake ay mas magiging malala kaysa sa nauna. Baka dumating ang araw na hindi na natin siya may babalik pa. Makano? Iyon lang ang salitang kayang lumabas sa bibig ni Marco. Tiningnan siya ng doktor, may bahid ng awa sa mata nito. Malaki, iho, napakalaki. Paglabas ni Marco sa opisina, pakiramdam niya ay nabawasan ng 10 libra ang kanyang timbang. Ngunit kasabay nito, 1,000,000 tonelada ang bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Ang yabang, ang galit. Lahat ng iyon ay unti-unting natunaw, napalitan ng isang malamig at matinding takot. Muli siyang tumayo sa tapat ng salamin ng silid. Nakita niya ang kanyang ina. Hindi si Myla Balif. Nakita niya ang nanay niya, ang babaeng nag-isang nag-alaga sa kanya, ang babaeng ipinagtatanggol siya sa lahat. Ngayon, ito'y nakahiga doon, walang kalaban-laban, at ang tanging pag-asa nito ay ang tulong ng lalaking pinakakinamumuhian niya sa buong mundo. Hindi niya napigilan. Tumalikot siya at mabilis na naglakad patungo sa isang madilim na pasilyo, palayo sa mga mata ng tao. Sumandal siya sa malamig na pader, at doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya ng tahimik, ang bawat hikbi ay isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Talo siya sa kahirapan. Talo siya sa sitwasyon. Ang kanyang pride ay walang halaga kung ang kapalit nito ay ang buhay ang kanyang ina. Matapos ang ilang minuto, pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang maruming kamay. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili, at naglakad pabalik. Nandun pa rin si Ricardo, nakatayo sa labasan ni Gisilid. Nakatingin ito sa mangga prang nakakalat pa rin sa sahig, na parabang ang bawat piraso ay isang simbolo ng kanyang kabiguan. Tumigil si Marco, sa harap niya. Hindi niya ito tiningnan sa mata. Nakatuon ang kanyang paningin sa dulo ng kanyang sariling sinalas. Naramdaman niya ang titik ni Ricardo sa kanya, isang titik na naghihintay. Nakbuntong hininga si Marco. Ang bawat salita ay tila kasing bigat ngang, sementong binubuhat niya araw-araw. Ang kanyang lalamunan ay tuyo, at ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya nang sa wakas ay nagsalita siya. Tinatanggap ko. Napo. Ang tulong niyo. Isang salita. Po. Ang salitang iyon ay nagpabago sa lahat. Isang pader ang gumuho. Isang pag-amin ng pagkatalo, ngunit isa ring hakbang tungo sa pag-asa. Pero, mabilis niyang duktong, at sa wakas, nag-angat siya ngang tingin. Ang kanyang nga mata ay puno pa rin ngang luha ngunit ngayon ay mayroong apoy ngang determinasyon. Gawin niyo to para lang sa nanay ko, dahil sa kanya. Wala nang iba. Sa pagitan nating dalawa, wala pa ring nagbabago.
Wala tayong anumang ugnayan? Hindi sumagot si Ricardo. Ngunit sa ilalim ng malungkot na ilaw ng pasilyo ng ospital, nakita ni Marco ang isang bagay sa mga matangang na hindi pa niya nakikita dati. Hindi awa, hindi pagmamataas, kundi isang pahiwating ang pasasalamat. At kasabay nito, isang sakit na mas malalim pa. Alam ni Marco sa sandaling iyon, ibinenta na niya ang kanyang galit at pride. At ang presyo nito ay, ang kaligtasan ng kanyang ina. Sa isang mahabang panaginip, si Myla ay muling bumalik sa nakaraan. Isang nakaraang puno ang araw at ng tawa, kung saan ang kamay na humahawak sa kanya ay hindi nanginginig, at ang matang tumititik sa kanya ay puno ang dalisay na pagsinta. Nakatayo siya sa dalampasigan. Ang buhangin ay mainit sa kanyang paa, at ang hangin ay may dalang amoy ngalat. Isang binatang Ricardo ang tumatakbo papalapit sa kanya, ang ngiti nito'y kasing liwanag ng araw sa katanghalian. Walang defila, walang yaman. Si Ricardo lang. Ang Ricardo niya. Mahal kita, Myla, bulong nito sa kanyang tainga, at ang mundo ay tila perpekto. Ngunit dahan-dahan, ang sikat ng araw ay naging anino. Ang buhaw na langit ay naging kulay abo. Ang mainit na buhangin ay naging malamig na semento. Ang kamay ni Ricardo na nakahawa sa kanya ay unti-unting lumalamig at bumibitaw. Ricardo? Tawag niya, ngunit ito'y nakatalikot na. Papalayo. Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan. Lumingon ito, ngunit ang muha ay blanko. Walang emosyon. Walang pagmamahal. At sa likod nito, isang babaeng may matalim na tingin at nakangiting mapanlait ang lumitaw. Ang babae. Nagising si Myla na humihingal. Ang una niyang naramdaman ay ang lambot ng unan at ang kintap ng kumot. Ang amoy ay hindi amoy ng kanilang barong-barong. Ito ay malinis, malamig, at estranghero. Napaupo siya, ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Nasaan ako? Isang pinto ang bumukas. At pumasok ang multo mula sa kanyang panaginip. Si Ricardo? Mas matanda na ngayon, may maguhit ng pagod sa muka, ngunit siya pa rin iyon, ang tindig, ang mamata, ang presensyang minsan niyang sinamba at kalaunayi sinumpa. Myla, sabi nito, ang boses ay malumanay, punong pag-ingat. May dala itong isang tray na may mangkok ng mainit na lugaw. Gising ka na pala. Kumain ka muna. Ang amoy ng lugaw. Iyon ang paborito niya nun. Ang laging niluluto ni Ricardo para sa kanya tuwing nakakasakit siya. Ang alaala ay isang matamis na lason. Huwag, sigaw niya. Ang boses ay garalgal. Itinulak niya ang kanyang sarili papalayo, hanggang sa ang likod niya ay tumama sa malamig na pader ng headboard. Huwag kang lalapit. Natigilan si Ricardo. Ang tray ay nanginginig sa kanyang makamay. Myla, ako to. Hindi kita sasaktan. Zinong galing? Gigil niyang sagot. Ang luha ay nagsimula na namang mamuo. Umalis ka? Bakit ka bumalik? Para iwanan ulit ako? Para saktan ulit ako? Hindi niya makontrol ang panginginig ng kanyang katawan. Ang imahe mula sa nakaraan ay nagunahan sa kanyang isip ang pangako, ang pag-alis, ang bulungan ng kapitbahay, ang batong ibinabato sa kanilang bubong, ang kadiliman. Sa gitna ng kanyang pagwawala, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang isang babaeng nakaputing uniforme, isang doktor. Kasunod nito si Marco. Nay, sigaw ni Marco, puno ng pag-aalala. Ngunit ang paningin ni Myla ay nakatuon lamang kay Ricardo. Sa kanya, si Ricardo ang simula at ang katapusan ng lahat ng kanyang sakit. Sa isang iglap ng galit, kinuha niya ang baso ng tubig sa kanyang bedside table at ibinato ito sa direksyon ni Ricardo. Tumama ang baso sa pader, nabasag at lumihangang isang malakas na ingay. Myla, kumalma ka, sabi ngang doktor, papalapit sa kanya. Ngunit lalo lamang siyang nagisterya. Lahat kayo alis. Iwan niyo rin ako. Lahat kayo. Nay, hindi po, sabi ni Marco. Ang boses ay basag. Lumalapit din. Nandito lang ako. Itinulak ni Myla ang sarili sa sulok ng kama, niyakap ang tuhod, tulad ng lagi niyang ginagawa,
ang ligtas na lugar. Ang lugar kung saan walang makakasakit sa kanya. Nagsimula siyang bumulong, paulit-ulit. Aalis din siya, lahat sila. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Nagtaas siya ng tingin, si Ricardo. Nakaluhot ito sa tabi ng kama, ang mga mata ipuno ng luhang hindi umaagos. Patawarin mo ako, Myla, sabi nito. Ang boses ay halos hindi marinig. Patawad. Ang salitang iyon. Patawad. Napakadaling sabihin. Napakahirap tanggapin. Tinitigan niya ito. Ang galit at sakit ay nagumpugan sa kanyang dibdib, at sa gitna ng lahat ng kaguluhan sa kanyang isip, isang malinaw na alaala ang biglang lumitaw. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Ang matalim na tingin ng isang babae. Isang babaeng may suot na mamahaling damit at isang malaking singsing na kulay berda. Bigla, isang kakaibang lakas ang bumalot sa kanya. Tumingin siya kay Ricardo, ang mamatayin ng lilisik. Hindi ikaw. Sigaw niya. Ang boses ay puno ng isang biglaang kalinawan na ikinagulat ng lahat sa silid. Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Natigilan sina Ricardo at Marco. Siya, ang nanay mo. Patuloy niya, ang bawat salita ay parang isang revelasyon. Siya ang may gawang lahat. Siya. At pagkatapos sabihin iyon, na para bang naubos ang lahat ng natitira niyang lakas, ang kanyang nga mata ipumikit, at ang kanyang katawan ay muling bumaksa sa malambot na kama, nawalan ng malay. Naiwan sa silid ang isang nakabibinging katahimikan, na sinira lamang ng tunok ng nabasak na salamin sa sahig at ng isang tanong na nakabitin sa hangin. Sino si siya? At ano ang kanyang ginawa? May mga salitang, kahit pabulong sinabi, ay sapat na para wasakin ang pundasyon ng isang buong buhay. Para kay Ricardo, ang mahuling salita ni Myla ay hindi lang isang sigaw ngang isang naghihirap na isipan. Iyon ay isang susi. Isang susi na magbubukas sa pinto ngang isang napakadilim na silid na matagal na niyang ayaw pasukin. Ang biyahe mula sa ospital pabalik sa Forbes Park ay tila isang paglalakbay sa dalawang magkaibang mundo. Mula sa amoy ng gamot at sakit, patungo sa amoy ng mahaling pabango at bagong gupit na damo. Ngunit para kay Ricardo, ang marangyang mansyon ng Nadavila ay biglang naging mas nakakakilabot kaysa sa pinakamadilim na eskinita sa Tondo. Siya, ang nanay mo. Siya ang may gawang lahat. Ang masalitang iyon ay umulit-ulit sa kanyang isip parang isang sirang plaka. Hindi niya gustong paniwalaan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan doon. Ang malamig na tingin ng kanyang ina. Ang mahindi sinasadyang pagbabanta nun. Ang mabilis na pag-ayaw nito kay Myla. Naabutan niya si Doña Elvira de Vila sa hardin. Nakasuot ito ng puting bestida, napapaligiran ng puting rosas. May hawak itong gunting, at may ngat na pinuputol ang nanalantang dahon. Ang gimay ay isang perpektong matriarka. Kalmado, elegante, kontrolado. Ricardo, iho, bati nito nang hindi man lang lumilingon. Ang aga mo yatang umuwi. Galing ako sa ospital ma, diretsong sabi ni Ricardo, tumayo siya sa likuran nito. Ang babaeng iyon, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon habang pinuputol ang isa pang dahon. Sanay hindi mo na binubuhay ang magabasura ng nakaraan? Nakakasira lang iyan sa pangalan ng pamilya. May sinabi siya sa akin, ma. Pagpapatuloy ni Ricardo, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Tungkol sa iyo. Sa wakas, huminto ito sa pagugupit. Dahan-dahan itong lumingon. At isang perpektong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling malami, parang yelo. At ano naman ang kayang sabihin ng isang bali na makasisira sa akin? Ang paraan ng pagsabi niya ng baliw ay may kasamang lason. Doon nagsimulang kumulo ang dugo ni Ricardo. Mari mo bang sabihin sa akin, ma, kung bakit kanya sisisihin sa nangyari sa kanya? May kinalaman ka ba sa pagkasirang isip ni Myla? Tanong niya, diretsahan, walang paligoy-ligoy. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Doña Elvira. Isang tawang nakakainsulto. Ricardo, anak, pinapakinggan mo ba ang sarili mo?
Pinagbibintangan mo ang sarili mong ina dahil sa salita ng isang babaeng hindi mo na dapat inalala pa? Lumapit ito sa kanya, inayos ang kwelyo ng kanyang damit. Isang kilos ng isang mapakmahal na ina, ngunit ang paghipo nito'y parang pagdapo ng isang ahas. Ang ginawa ko nun ay para sa kapakanan mo, para sa pamilyang ito. Tinulungan lang kitang makita na hindi siya nababagay sa mundo natin. Itinuro ko lang sa iyo ang tamang daan. Anong ibig mong sabihin sa itinuro? Giit ni Ricardo. Naramdaman niya ang panganib sa mga salita nito. Ngumiti lang ulit si Doña Elvira, isang ngiting punong lihim. Huwag mo nang halungkatin ang nakabaon na, Ricardo. Baka ang matakpuan mo ay isang bagay na hindi mo magugustuhan. Tumalikod ito at nagpatuloy sa pag-alaga ng kanyang ngarosas, na parabang tapos na ang usapan. Para kay Ricardo, nagsisimula pa lang ang pag-iwas. Ang mga pahiwati. Lahat ng iyon ay kumpirmasyon. Kinapa niya ang kanyang telepono sa bulsa at naglakad palayo. May isang numero siyang tinawagan. Isang pribadong investigador na matagal na niyang pinakakatiwalaan sa mga sensitibong bagay sa kumpanya. Raul, sabi ni Ricardo nang may sumagot sa kabilang linya. May ipapahanap ako sa iyo, isang tao, isang babae. Ang pangalan niya ay Myla Reyes. Gusto kong malaman mo ang lahat ng nangyari sa kanya sa loob ng nakalipas na 17 taon. Lahat? Lalo na ang nga nangyari pakaalis ko papuntang Amerika. Suriin mo ang bawat detalye, bawat kapitbahay, bawat kwento. Walang ititira. Nang ibaba niya ang telepono, bumalik ang tingin niya sa kanyang ina. Si Doña Elvira ay nakangiti pa rin habang dinidiligan ang kanyang puting rosas. Isang perpektong larawan ng kapayapaan. Ngunit alam na ni Ricardo. Sa likod ng mabulaklak na iyon, sa likod ng ngiting iyon, ay may maahas na nag-abang. At determinado siyang hulihin ang mga ito. Gaano man kasakit ang tuklaw na maari niyang mata mo. Hindi niya namalayan na mula sa bintana sa ikalawang palapak, si Doña Elvira pala ay nakatingin sa kanya habang kausap niya ang telepono. Ang ngiti sa labi nito ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Kinuha nito ang sariling telepono at nagdial ng isang numero. Nang may sumagot, isang salita lang ang binitiwan niya. Bantayan niyo siya. Sa gitna ng digmaan, may mga sandalingang katahimikan. Sa gitna ng galit, may mga puwang para sa pag-unawa. Minsan, ang lahat ng kailangan ay isang gabing walang tulog, at isang tasang kape na nagugnay sa dalawang pusong matagal ng magkalayo. Ilang gabi nang sa ospital natutulog si Marco. Ang upuang plastik sa labas ng silid ng kanyang ina ang nagsisilbi niyang kama. Ang bawat tunog ng makina, ang bawat yabak nurse, ay gumigising sa kanya. Ngunit ayaw niyang umalis. Dito, sa tabi ni Myla, pakiramdam niya nababantayan niya ito. Sa loob ng ilang araw, nasaksihan niya ang pagbabago. Ang kanyang ina ay mas kalmado na, salamat sa magamot at sa tulong ng madoktor. Nakakakain na ito ng maayos. Minsan, nakikita pa niya itong nakangiti habang nanonood ng telebisyon. At sa bawat maliit na pagbuti, isang bahagi ng galit ni Marco ang unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang damdaming ayaw niyang aminin, pasasalamat. Nakita niya kung paano alagaan ni Ricardo ang kanyang ina. Maaga itong dumarating, may dalang prutas at pagkain. Kinakausap nito si Myla ng malumanay, kahit madalas ay hindi ito pinapansin. Isang beses, palihim niyang nakita si Ricardo na pinupunasan ang noong natutulog na si Myla. Ang mata nito'y puno ng lungkot at pagsisisi. Isang gabi, habang nakasandal si Marco sa pader at pilit na nilalabanan ang antok, isang paper cup ng mainit na kape ang lumitaw sa harap niya. Nagangat siya ang tingin. Si Ricardo. Baka kailangan mo nito, sabi nito, iniabot ang kape. Naalangan man ay tinanggap ito ni Marco. Ang init ng tasa ay gumapang sa kanyang nanlalamig na makamay. Salamat, pabulong niyang sabi. Hindi umalis si Ricardo. Sa halip, umupo ito sa isa pang upuan sa tabi niya. Sa unang pagkakataon,
Makatabi sila hindi dahil sa isang argumento, kundi sa isang tahimik na pagdadamayan. May pangarap ka ba, Marco? Biglang tanong ni Ricardo, nakatingin sa malayo. Natigilan si Marco sa tanong. Pangarap. Matagal na niyang ibinaon ang salitang iyon. Ang tanging pangarap niya sa araw-araw ay ang magkaroon ng sapat na pera para sa pagkain at gamot ni Myla. Gusto kong mag-aral, halos pabulong na sagot ni Marco, tila nahihiyang aminin. Gusto kong maging engineer, para makagawa akong matitibay na bahay. Yung hindi basta-basta guguho. Tumingin sa kanya si Ricardo, at sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang isang tunay na ngiti sa malabi nito. Isang ngiting hindi pilit, hindi malungkot. Magaling yan. Kaya mo yan. Natahimik sila muli. Humigop si Marco ng kape. Ang pait nito ay tila nakbigay sa kanyang ng lakas ng loop. Mahirap po ba? Tanong ni Marco. Ang alagaan siya? Alam ni Ricardo kung sino ang tinutukoy niya. Bumuntong hininga ito. Ang mahirap ay yung wala ako rito noong nga panahong pinakamahirap para sa kanya. Ang pag-alaga ngayon, pribilehiyo na to. Tumingin ito kay Marco, ang mamatay punong isang emosyong hindi pa nakikita ni Marco dati. Ikaw, Marco, ikaw ang totong nag-alaga sa kanya? Binuhat mo ang isang responsibilidad na dapat ay sa akin. Patawad, anak. Ang salitang anak ay tumama kay Marco. Hindi na ito tunok estranghero. Lagi niyang binabanggit ang pangalan niyo. Pag-amin ni Marco, nakatingin sa sahig kahit sa mga panahong. Hindi niya na kami kilala. Kayo pa rin ang hinahanap niya. Naramdaman ni Marco ang pagbabago sa katahimikan. Nang sumulyap siya, nakita niya ang sakit sa mukha ni Ricardo, isang sakit na dalisay at toto. Marco, sabi ni Ricardo, ang boses ay seryoso, may mga bagay tungkol sa nakaraan, mas komplikado ito kaysa sa inaakala mo, ang pag-alis ko, hindi ko iyon ginusto. Natigilan si Marco. Buong buhay niya, ang alam niyang kwento ay simple lang, iniwan sila. Ngayon, may bago, may kulang. Akma na sana siyang magtatanong. Akma na sanang bubuksan ang pinto sa mga kasagutan na matagal na niyang hinahanap, nang biglang tumunok ang telepono ni Ricardo. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ngang habang sinasagot ang tawa. Mula sa kalmado, naging tensyonado ito. Ang mga mata inanlaki. Ano? Sigurado ka ba diyan? Maring tanong ni Ricardo sa kausap. Sige. Papunta na ako. Nang ibaba nito ang tawag, ang mukha ni Ricardo ay nababalot ng galit at pag-alala, tumingin ito kay Marco. Anong nangyari? Tanong ni Marco. Ngunit hindi, sumagot si Ricardo. May mga katotohanang mas gugustuhin mo pang hindi malaman. Mga katotohanang, sa sandaling malantad, ay may kakayahang durugin hindi lang ang iyong puso, kundi ang buong pundasyon ng iyong pagkatao. Para kay Ricardo, ang gabing iyon ang simula ng pagguho ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang lugar niyang takpuan ay isang madilim at maliit na karinderya sa gilid ng Maynila, malayo sa mga matang mapanghusgangen Forbes Park. Sa loop, sa isang masang nasa sulok, naghihintay ang isang matandang babae. Si Aling Nena. Ang dating kapitbahay ni Myla. Ang taong natakpuan ng investigador ni Ricardo. Pagupo ni Ricardo, agad niyang naramdaman ang takot ng matanda. Ang kamay nito ay nanginginig habang hawak ang baso ng tubig. Huwag po kayong mag-alala, Aling Nena. Hindi po kayo mapapahamak. Pangako ko po yan, paniniguro ni Ricardo. Ang boses ay malumanay ngunit may bigat ng autoridad. Huminga ng malalim si Aling Nena. Pasensya na po, sir. Matagal ko na pong gustong kalimutan ang lahat. Pero, ang konsensya ko po. Ano po ang nangyari? Tanong ni Ricardo, handa na sa anumang maririnig. O yun ang akala niya. Pagkalis niyo po nun, sir, simula nga matanda, ang namatay nakatingin sa nakaraan. Ilang linggo lang po ang lumipas, may isang malaking sasakyan na laging dumadaan sa aming lugar. At pagkatapos, nagsimula na po ang gulo. Kumunot ang no ni Ricardo. Anong gulo? Mangga sismis po, sir, sabi ni Aling Nena, ang boses ay nanginginig.
Nagsimulang kumalat na si Myla daw po ay babaeng bayaran. Na kaya daw po siya nabuntis ay dahil kung kani-kanino siya sumasama. May nagbabayat po sa ilang matambay para guluhin siya. Sigawan siya sa kalye. Bawat araw, may bagong paninira. Nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Naalala niya ang nasulat ni Myla noon, punong ang paasa, bago anti-anting napalitan ng lungkot at takot. Isang gabi, papatuloy ni Aling Nena. Ang naluha ay nasimula ng mamuo sa kanyang mamata. Nakita ko po si Myla na nakaluhod sa gitna ng kalye, yakap-yakap ang malaki na niyang tiyan, umiyak, nagmamakaawa sa makapitbahay na tigilan na siya. Pero walang nakinig. Pinagbabato po nilang putik ang bahay niya. Nawalan po siya ng trabaho sa patahian dahil sa makwento, walang gustong tumulong sa kanya. Unti-unti po siyang sinirang ang gatao. Isang imahe ang nabuo sa isip ni Ricardo. Si Myla, nag-isa, buntis, pinagtutulungan ng lahat. Ang sakit ay halos hindi niya makayanan. Sino? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay garagal. Sino ang nagbabayat sa kanila? Sino ang may gawa nito? Yumuko si Aling Nena. Isang beses ko lang po siyang nakita, sir. Bumaba po siya sa isang itim na kotse para kausapin ang mga nangunguna sa paninira. Isang mayaman at eleganteng baba. Mukhang napakabait, pero ang mamata po niya. Napakatalim. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Ricardo. Anong isura niya? Matangkat po, maputi, laging mayos ang buhok, paglalarawan ng matanda. At may suot po siyang isang malaking singsing. Berde po ang bato. Nagniningning po ito sa dilim. Hindi ko po iyon makalimutan. Ang singsing na Esmeralda. Ang singsing na pamana pa sa lolang kanyang ina. Ang singsing na suot-suot ni Doña Elvira sa lahat ng mahahalagang okasyon. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Ricardo ay gumuho. Ang huling salita ni Myla. Ang pahiwati. Ang paiwas. Lahat ay naugnay-ugnay sa isang nakakakilabot na larawan. Ang demonyo sa buhay ni Myla ay hindi ang makapitbahay. Hindi ang kahirapan. Ang demonyo ay ang sarili niyang ina. Hindi siya nagpaalam kay Aling Nena. Basta na lang siyang tumayo. Nag-iwan ng makapal na sobre sa mesa. At naglakad palabas. Pagpasok niya sa kanyang kotse, isinara niya ang pinto at doon, sa dilim ng sasakyan, sumigaw siya. Isang sigaw na walang tunog, punong galit, sakit, at sukdulang pagsisisi. Hinampas niya ng paulit-ulit ang manibela. Ang bawat hampas ay isang parusa sa kanyang sarili. Para sa kanyang kaduwagan, para sa kanyang katangahan. Para sa pag-iwan niya kay Myla, sa isang impyernong ang sarili niyang inapala ang lumikha. Nang sa wakas ay kumalma siya, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang magadaliri nanginginig habang nagdial siya. Si Marco. Nang sumagot ang binatilyo, ang boses ni Ricardo ay puno ng isang pagkaapurang hindi panaririnig ni Marco dati. Marco, makinig kang mabuti, maring sabi ni Ricardo, ang bawat salita ay may bigat. Huwag na huwag kayong alis sa ospital. Huwag kang lalayo sa nanay mo. At huwag kang magtitiwala sa kahit na sino. Lalo na sa kahit na sinong mula sa pamilya ko. Naintindihan mo ba? Ang nanay mo, nasa panganib siya. Bago pa man makasagot si Marco, ibinaba na ni Ricardo ang tawag. Pinaandar niya ang makina, at ang sasakyan ay humarurot sa gitna ng gabi. Pabalik sa isang digmaang ngayon niya lang naintindihan kung sino talaga ang kalaban. Ang isipan ng tao ay parang isang malaking bodega nga alaala. May mga nakadisplay sa harapan, laging nakikita. May mga nakatago sa likod. At mayroon ding nakakandado sa loob ng kahon, naghihintay ng tamang panahon o tamang sakit upang muling mabuksan. Sa tulong ng gamot at ng araw-araw na pakikipag-usap sa kanyang doktor, unti-unting humuhupa ang bagyo sa isipan ni Myla. Ang nga araw ay hindi na laging madilim. Ang magabi ay hindi na laging puno na siga. Nakakaroon na nga sandaling kalinawan. Asa masandaling iyon, ang pira-pirasong alaala ay dahan-dahang nagiging buo. Sa isang sesyon nila ng kanyang psychiatrist, si Dr. Santos,
Inabutan siya nito ngang papel at mga krayola. Mayla, subukan mong iguhit ang nararamdaman mo. O kung mayroon kang naalala, kahit malabo. Pumikit si Mayla. Sa simula, wala siyang makita kundi kadiliman. Ngunit unti-unti, isang imahe ang lumitaw. Isang muha. Isang muha ng lalaking galit na galit, sumisigaw sa kanya. Kinuha niya ang itim na krayola at nagsimulang gumuhit. Mga magugulong linya na unti-unting nabuo. Isang mukhang may makapal na bigote at isang peklat sa kilay. Sino si Mayla? Malumanay na tanong ni Dr. Santos. Si Mang Beto, bulong ni Mayla. Ang pangalan ay bigla na lang lumabas sa kanyang bibig. Lagi niya akong sinusundan. Lagi niya akong sinisigawan. Ano ang sinisigaw niya? Nagisip si Mayla. Ang nga salita ay malabo, nababalot ng takot. Ngunit may isang paulit-ulit niyang naririnig, isang bagay na hinahanap sa kanya. Ang kahon? Sabi ni Mayla. Sabi niya, nasaan ang kahon? Ibigay mo sa amo ko ang laman ng kahon? Kumunot ang nuni Dr. Santos. Anong kahon, Mayla? Biglang nagliwanag ang isip ni Mayla. Ang kahon. Ang lumang kahon. Ang kahon nagawa sa kahoy nara, na may ukit na araw sa ibabaw. Ang huling regalo sa kanya, ni Ricardo bago ito umalis. Ang kahon kung saan niya itinago ang lahat ng sulat nito. Ang nga pangako. Ang nga pangarap nila. Ang tanging yaman niya nun. Ang kahon ko, sabi ni Mayla, mas malinaw na ngayon. Ang kahon namin ni Ricardo. Nang hapong iyon, dinalaw siya ni Marco. Ikinuwento niya rito ang tungkol sa kanyang naalala. Nay, bakit naman nila kukunin ang isang kahon ng masulat? Nagtatakang tanong ni Marco. Anong halaga nun sa kanila? Iyon din ang tanong sa isip ni Mayla. Bakit? Bakit ang isang makapangyarihang babae, ang ina ni Ricardo, ay mag-aasayangang panahon at pera para lang sa mga lumang liham ngang paibig, walang katuturan. Pinilit niyang alalahanin ang itsura ng kahon. Ang bawat sulok nito, ang bawat sulat sa loob, naalala niya kung paano niya ito niyayakap. Tuwing gabi noong maunang buwan ng pag-alis ni Ricardo. Naalala niya kung paano niya ito itinago sa ilalim ng sahig na tabla sa kanilang lumang kuwarto sa Tondo, noong nagsimula na ang panggugulo sa kanya. Itinago niya ito para protektahan ang huling piraso ng kanyang kaligayahan. Mga sulat lang talaga ang laman nun, ne? Sigurado po kayo? Usisa ni Marco, na ngayon ay naging kasing interesado na rin. Naramdaman niyang ang kahon na ito ang susi sa lahat. Pumikit muli si Mayla. Sinisikap na aninagin ang nakaraan. Binubuksan niya ang kahon sa kanyang isipan. Nakikita niya ang nga papel na medyo naninilaw na. Ang sulat kamay ni Ricardo. Ang nga tuyong bulala na isinisingit niya sa pagitan ng nga pahina. At pagkatapos, mayroon pang iba. Isang bagay na halos nakalimutan na niya. Teka, sabi ni Mayla, napopos siya ng tuwid, ang mga matae ng lalaki sa isang biglaang realisasyon, mayroon pang isang bagay na isiniksik si Ricardo sa isa sa mga huling sulat niya. Ano po yun, ne? Tanong ni Marco, lumapit palalo. Tumingin si Mayla sa kanyang anak, ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa isang gabing malungkot, halos 2 dekada na ang nakalipas. Naalala niya ang isang papel na nakatupi. Isang papel na iba ang itsura, hindi sulat. Hindi ko alam kung ano yon, paamin ni Mayla. Ang boses ay nangingini sa pakalito, pero muha siyang listahan. May mga numero, may mga pangalan. Mukha siyang ledger. Mukha siyang sosak. Sinasabi na ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nakmumula sa isang kaaway, kundi sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, isang taong minamahal mo. Sa gabing iyon, matitikman ni Ricardo ang halik ni Judas, at ito'y makmumula sa malabing unang naturo sa kanya kung paano magmahal. Buong gabi, hindi natulog si Ricardo, hinintay niya ang report ng kanyang investigador. Mga testimonya ng iba pang kapitbahay. Manggabang record ng taong biglang nakapera matapos guluhin si Mayla.
Bawat ebidensya ay isang pako na lalong nakbaon sa katotohanang ayaw niyang tanggapin. Kinaumagahan, umuwi siya sa mansyon. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang galit at pagod. Dala-dala niya ang isang folder na puno ng mga dokumento. Naabutan niya si Doña Elvira sa malawak nilang sala. Kalmadong nakbabasa ng diaryo habang humihigop ng kape. Tumingala ito nang maramdaman ang kanyang presensya. Isang maliit na ngiti ang nasam ngalabi. Ricardo, nag-almusal ka na ba? Tanong nito, na parabang isang ordinaryong umaga lang. Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, lumakat siya patungo sa mamahaling coffee table na gawa sa salamin at malakas na inilapak ang folder dito. Ang tunok ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Ano to? Malamig na tanong ni Doña Elvira, ibinaba ang kanyang tasa. Ang katotohanan, ma, sagot ni Ricardo, ang boses ay nangingini sa pinipigilang galit. Nandiyan lahat. Ang nga pangalan ng nga taong binayaran mo. Ang nga petsa. Ang nga bank transfer. Ang buong plano mo para sirain ang buhay ng babaeng mahal ko at ng sarili mong apo. Binuksan ni Doña Elvira ang folder. Tiningnan niya ang nga papel. Isa-isa. Walang pagbabago sa kanyang mukha. Walang gulat, walang takot. Tanging isang malamig na kalkulasyon. Nang matapos siya, isinara niya ang folder ng dahan-dahan. Magaling ang investigador mo, sabi nito, ang boses ay kalmado pa rin, pero kulang pa siya sa karanasan. Mula sa ilalim ng mesa, kumuha ito ng isa pang folder, mas makapal, at itinulak ito palapit kay Ricardo. Tingnan mo naman ngayon ang gawang nga abogado ko. Naguguluhang binuksan ni Ricardo ang folder. Ang kanyang nga mata ay nanlaki sa kanyang nakita. Mga peking dokumento. Mga bank statement na napapakitang may malalaking halaga na pumasok sa isang offshore account na nakapangalan sa kanya. Mga notarized na testimonya mula sa mga miyembrong na nagsasabing si Ricardo ay sangkot sa malawakang pandaraya at paklustay ngang pondo ng kumpanya. Lahat ay perpektong ginawa. Isang patibong na matagal nang inihanda. Anong ibig sabihin nito? Nootal na tanong ni Ricardo. Simple lang, anak, sabi ni Doña Elvira. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Ang kanyang boses ay naging malambing, ngunit punong lason. Ito ang pamimilian mo. Ituloy mo ang kahibangang ito. Ilabas mo ang maebidensya mo laban sa akin. At sisiguraduhin kong ang maebidensyang iyan, tumuro ito sa folder na hawak ni Ricardo, ay makakarating sa Department of Justice. Ikaw ang makukulong. Ikaw ang masisira. At ang buong De Villa Empire na ipapamana ko sana sa iyo ay guguho kasama mo. Napatulala si Ricardo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Oh, pagpapatuloy ni Doña Elvira, kalimutan mo na ang babaeng iyon at ang bastardo mong anak. Itapon mo ang folder na yan. At lahat ng ito ay mananatiling isang masamang panaginip. Magpapatuloy tayo sa ating buhay na parabang walang nangyari. Inilagay nito ang isang kamay sa pisngi ni Ricardo, isang haplos na parang yelo, ito ang halik ni Judas. Lagi kong alam kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, Ricardo, lagi. Hindi na makapagsalita si Ricardo. Siya ay nasa isang kulungan na hindi niya nakikita. Ang rehas ay gawa sa pagmamahal at pagtataksil niyang sarili niyang ina. Paisipan mo, iho, sabi ni Doña Elvira. Lumayo ito at muling kinuha ang kanyang tasang kape. Ibibigay ko sa iyo ang buong araw para magdesisyon. Tumingin si Ricardo mula sa folder nga. Katotohanan patungo sa folder nga. Kasinungalingan. Mula sa mukha ngang kanyang ina patungo sa kawalan. Ang kanyang kalayaan o ang hustisya para kay Myla. Ang kanyang kinabukasan o ang buhay ngang kanyang pamilya. May isa ka pang pagpipilian, ma, sabi ni Ricardo. Ang boses ay mahina ngunit puno ngang isang bagong determinasyon. At ano naman iyon? Tanong ni Dona Elvira, tila naliv. Ang piliin sila, sabi ni Ricardo. At labanan ka. Isang malamig na tawa ang narinig mula kay Doña Elvira. Talaga? At paano mo gagawin iyon mula sa loob ng kulungan? Huwag kang mag-alala, Ricardo.
Binibigyan kita ang 24 oras para mag-isip ng tama. Tumalikot ito at naglakat paalis, iniwan si Ricardo na mag-isa sa malawak na sala, napapaligiran ng gagintong hawla ng kanyang sariling buhay. Sinasabi na ang pinakamadilim na oras ay bago mag-umaga. Ngunit para kay Marco, ang kadilimang bumalot sa kanya sa araw na iyon ay tila walang katapusan. Isang kadilimang may kakayahang lunurin ang kahit na pinakamatibay na pag-asa. Ang babala ni Ricardo sa telepono ang nanay mo. Nasa panganib siya ay tumata sa isip ni Marco. Hindi siya mapakali, isang hindi may paliwanag na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya, may masamang mangyayari. Hindi niya sinabi sa kahit kanino. Pasimple siyang lumabas ng ospital, sumakay ng jeep, at nagpahatid sa pinakamalapit na lugar sa Forbes Park. Mula roon, naglakad siya. Ang bawat hakbang sa malinis na kalsada ng subdibisyon ng mayayaman ay nagpapabilis sa kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya, pero kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Nagkubli siya sa likod ng isang malaking halaman sa tapat ng mansyon ng Madavilla. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang bibig. Mula sa kanyang kinatatayuan, bahagya niyang natanaw ang loop ng malawak na sala sa pamamagitan ng malaking bintanang salamin. At doon, nasaksihan niya ang lahat. Nakita niya ang pag-usap ng kanyang ama at ng babaeng alam niyang lola niya. Nakita niya ang dalawang folder sa ibabaw ng mesa. Hindi niya marinig ang masalita, ngunit nabasa niya ang makilos. Ang galit sa mukha ni Ricardo. Ang nakakakilabot na kalmadong ngiti sa mga labi ni Doña Elvira. Nabasa niya ang pagbabanta. Nabasa niya ang pagtataksil. Nang makita niyang hawakan ni Doña Elvira, ang piski ni Ricardo, isang haplos na sa halip, na magpakita nga, pagmamahal, ay tila isang sumpa, gumuho ang mundo ni Marco. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang kalaban ay hindi lang basta isang alaala. Ang kalaban ay Totu, may pangalan. At ang pangalang iyon ay Doña Elvira de Villa. Ang babae ay isang halimaw na nakasuot ng damit ng isang anghel. Ang lalaking nagsisimula pa lang niyang tawaging ama ay nasa isang patibong. Walang kalaban-laban. Tumalikot si Marco. Ang luha ay nagunahan sa pagpatak. Kailangan niyang bumalik sa ospital. Kailangan niyang protektahan ang kanyang ina. Habang tumatakbo siya pabalik sa sakayan ng jeep, biglang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Kinakabahang sinagot niya ito. Hello, Marco? Boses ngang isa sa mga nurse na naging kaibigan na niya sa ospital. Marco? Nasaan ka? May mga taong dumating dito. Mga lalaking nakabarong, may dala silang nga dokumento. Anong dokumento? Sigaw ni Marco, habang tumatakbo. Utos daw mula sa corporate office. Nanginginig na sabing nurse. Inililipat nila ang nanay mo. Sabi nila, cost cutting daw. Dadalhin daw siya sa isang pampublikong ospital sa Quezon City. Huwag niyo silang payagan, papunta na ako. Sigaw ni Marco, at ibinaba ang tawa. Tinakbo niya ang hindi pa natatakbo sa buong buhay niya. Bawat segundong pahinto ng jeep ay isang parusa. Bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang kaaway. Ang kanyang isip ay sumisigaw, nay, nay. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ngang isang eksenang mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Sa dulo ang pasilyo, nakita niya ang kanyang ina. Si Myla, na nakasuot pa rin ng damit pasyente, ay mahinang itinutulak sa isang wheelchair ng dalawang malalaking lalaki. Pilit siyang isinasakay sa isang elevator. Huwag! Sigaw ni Marco, tumakbo siya ng buong lakas. Hinarang siya ng isa pang lalaking nakabarong. Excuse me sir. Autorisado po ang pag-transfer na ito. Wala kayong karapatan? Anak niya ako, pagpupumiglas ni Marco, sinusubukang lampasan ang lalaki. Ngunit para siyang isang munting sisiw na sinusubukang labanan ang isang agila. Nay! Narinig siya ni Myla. Lumingon ito, ang ngamatay puno ng takot at pagkalito. Marco, anak. At sa sandaling iyon, dumating si Ricardo, humihingal, ang muhay puno ng desperasyon. Bitawan ninyo siya. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man sila makalapit,
Sumara na ang pinto ang elevator. Ang huling nakita nila ay ang takot sa mga mata ni Myla. Sinugot ni Ricardo ang malalaking humarang sa kanila, ngunit napapaligiran na sila, marami sila, malalaki. Mga utusan kayo ng demonyo, sigaw ni Ricardo. Ngunit ang malalaki ay walang emosyon, parang mga robot. Napasuntok si Marco sa pader, ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang pagkatalo. Napaluhod siya sa sahig, umiyak, sumisiga sa kawalan ng magawa. Nawala na. Ang kanyang ina, kinuha. Ang kanyang ama, walang kapangyarihan. Ang kanilang kaawe, tila hindi matatalo. Lahat ay nawala. Ang umagang nagsimula sa isang pahiwatig ng pag-asa ay nagtapos sa isang ganap na kadiliman. Sinasabi na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang hindi bumaksak, kundi sa kakayahang bumangon sa bawat pagkakalugmok. Sa gitna ng pagkatalo, sa gitna ng abong ang kanilang pag-asa, isang hindi inaasahang apoy ang sisiklap. At ito'y magmumula sa taong inaakala ngang lahat na siyang pinakamahina. Ang pagkawala ni Myla ay parang isang bombang sumabog sa gitna nina Ricardo at Marco. Sa loob ng ilang oras, ang natira lang ay ang nakabibinging katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Si Ricardo ay walang tigil sa pagtawag sa kanyang kontak, ngunit lahat ay tila bingi. Ang kapangyarihan ni Doña Elvira ay parang isang higanteng pada na hindi nila kayang tibagin. Si Marco naman ay nakaupo lang sa sahig ng pasilyo, nakatingin sa kawalan, ang mga mata'y tuyo na sa kaiyak. Wala na, bulong ni Marco. Talo na tayo. Lalapitan na sana siya ni Ricardo para damayan nang biglang tumuno ang telepono nito. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-alangang sinagot niya ito, inilagay sa speaker mode. Hello? Ricardo? Isang garalgal at pamilyar na boses. Myla, sabay na sigaw ni na Ricardo at Marco. Makinig kayo. Mabilis na sabi ni Myla, sa kabilang linya. Ang boses niya ay nangingini. Ngunit mayroon itong bagong bigat, isang bagong tapang. Wala na ang takot. Ang naroon ay ang determinasyon ng isang inang poprotektahan ang kanyang anak. Nasa isang pampublikong ospital ako. Hindi ko alam kung saan. Kinuha nila ang telepono ko, pero nakiusap ako sa isang nurse. Sandali lang to. Myla, pupuntahan ka namin, sabi ni Ricardo. Huwag, mariing sagot ni Myla. Bantay sarado ako dito, hindi yan ang paraan. Mayroon akong naisip, isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ang pagdukot sa kanya, ang karahasan ng kilos ng tauhan ni Doña Elvira, ay hindi nakpabalik sa kanyang trauma. Sa halip, ito'y gumising sa isang bagay na mas malakas, ang kanyang galit. Ang galit ang isang inang inalisan ng karapatan. At ang galit na iyon ang naglinaw sa kanyang isipan. Ang kahon, Ricardo, sabi ni Myla, ang boses ay mabilis at apurado. Ang lumang kahon na ibinigay mo sa akin. Ang laman nito, hindi lang masulat, ang ledger. Naalala mo ba? Natigilan, si Ricardo. Ang ledger. Isang kopya ng transaksyon na pasimple niyang isiniksik sa huling sulat niya para kay Myla noon, isang paraan ng pagbabantay laban sa mailegal na gawain ng kanilang kumpanya na pinaghihinalaan na niya noon pa man. Akala niya inawala na iyon. Nasaan ito, Myla? Nasa bahay, sagot ni Myla. Nasa tondo. Sa ilalim ng sahi na tabla sa lumang kwarto. Itinago ko ito doon. Kunin niyo. Ngayon din. Nay, paano ka? Nakalalang tanong ni Marco. Isang buntong hininga ang narinig mula sa kabilang linya. Huwag niyo akong alalahanin? Akala ng nanay mo na ako ang kahinaan ninyo? Ngayon, ako ang magiging lakas ninyo? Akala niya, kapag tinakot niya ako, susuko ako, pero nakakamali siya. Ang pilat ko, ang sugat na ibinigay niya sa akin. Dito ako huhugot ng lakas. Kunin niyo ang kahon. Iyon ang tanging sandata natin. Pero, Myla. Marco, putol ni Myla sa sasabihin ni Ricardo. Anak, makinig ka sa akin. Ang boses niya ay lumambot, punong pagmamahal. Huwag kang matakot, kasama mo ang tatay mo. Magtiwala ka sa kanya. At magtiwala ka sa akin.
matalino ang nanay mo. Alam ko kung paano mahintay. Pilisan niyo. Sige, Nay. Mahal kita, sabi ni Marco, ang boses ay basak. Mahal na mahal kita, anak. Kayo ng tatay mo. At biglang naputol ang linya. Nakatinginan sina Ricardo at Marco. Ang katahimikang bumalot sa kanila kanina ay nawala na. Napalitan ito ang isang nag-aalap na misyon. Kailangan nating magiwalay, mabilis na sabi ni Ricardo, ang kanyang isip ay gumagana na parang isang general sa gitna ng giyera. Marco, ikaw ang kukuhang kahon. Alam mo ang lugar. Ako naman, pupunta ako sa media. Gagawa akong ingay. Lilikha akong distraction para hindi ka nila mapansin. Paano kung may mangyari sa inyo? Huwag mo akong alalahanin, sabi ni Ricardo, hinawakan niya ang balikat ng anak. Ang mahalaga ay makuha mo ang kahon. Ang kinabukasan nating tatlo ay nakasalalay sa'yo ngayon, Marco. Tumango si Marco, ang kanyang ngamatay nag-aalap. Wala na ang batang umiyak kanina. Ang kaharap ni Ricardo ngayon ay isang sundalo. Mabilis silang tumakbo palabas ng ospital, magkaiba ang direksyon, ngunit isa ang layunin. Habang tumatakbo si Marco sa mga kalsada ng Maynila, papalayo sa karangyaan ng Makati at pabalik sa kahirapan ng Tondo, alam niya sa sarili niya, hindi na ito laban para lang sa kanyang ina. Ito ay laban para sa kanilang pamilya. Para sa kanilang kinabukasan. At hindi siya papayak na matalo. Sa isang digmaan, may mga sandaling ang isang maliit na bagay ay maaring mapabago sa takbo ng lahat. Isang bato sa kamay ni David. Isang susi sa isang nakakandadong pinto. O sa kwentong ito, isang lumang kahon na nakabaon sa ilalim ng sahig. Scene: Tondo, Marco. Ang pagbabalik ni Marco sa kanilang barong-barong sa Tondo ay parang pagbabalik sa isang napakatagal na panahon kahit ilang araw lang siyang nawala. Ang amoy ng putik. Ang ingay nga kapitbahay. Lahat ay pamilyar. Ngunit ngayon, mayroon siyang misyon. Pumasok siya sa loop. Madilim. Maalikabok. Iniwan nila ito ng nakmamadali. Lumuhod siya sa sahe na maliit na silid tulugan, ang sahe na tabla. Hinanap niya ang isang bahagi na medyo nakaangat ang palatandaan na laging tinuturo sa kanya ni Myla noon bilang kanilang sikretong taguan. Gamit ang isang lumang kutsilyo na nakita niya sa kusina, sinimulan niyang sungkitin ang tabla. Mahirap, matigas. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, humahalo sa alikabok. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Paano kung wala na ito? Paano kung may nakakuha na? Sa wakas, sa isang malakas na pag-angat, bumigay ang tabla. At naroon ito. Nakalubog sa lupa. Nababalot ng alikabok at sapot ng gagamba. Ang lumang kahon. Nangingini ang mga kamay ni Marco habang inaangat niya ito. Mabigat, pinunasan niya ang ibabaw nito at nakita ang ukit na araw. Ang simbolo ng pag-asa. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip na medyo masikip na. Sa loop, naroon ang mga sulat. Mga sulat na nakatali sa isang kupas na laso. Kinuha niya ang nga ito. Ang papel ay marupok na sa katagalan. Hinaluhok niya ang maito, isa-isa, ang puso niya'y kumakabok sa bawat paglipat ng pahina. Nasaan na? At sa ilalim ng lahat, sa pinakahuling sulat, mayroon ngang isang papel na nakatupi ng maigi. Iba ang klase ng papel. Mas makapal, kulay krema. Binuklat niya ito. Hindi niya maintindihan ang lahat ng nakasulat, ngunit malinaw ang mga pangunahing detalye. Mga pangalan ng mga korporasyon, mga numero ng lote sa isang probinsya sa Timog, mga petsa ng transaksyon, at sa pinakababa, isang pangalan na may kasamang pirma, Elvira de Villa. Naintindihan niya, ito ang ebidensya. Ito ang kasalanang gustong ibaon ng kanyang lola magpakailanman. Ito ang dahilan kung bakit kailangang sirain ang kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, nanginginig ang makamay. Tiniyak niyang malinaw ang kuha at kinunan niya ng litrato ang bawat sulok ng dokumento. At pagkatapos, sa isang pindot, ipinadala niya ito sa isang tao na alam niyang makakalam kung ano ang gagawin dito, sa kanyang ama, Sin, TV Station, Ricardo. Samantala,
Sa isang kilalang istasyon ng telebisyon, gumawa ng eksena si Ricardo de Villa. Ginamit niya ang kanyang pangalan para makapasok, nagpupumilit na makausap ang isang sikat na investigative journalist. Mr. De Villa, ano po itong kaguluhan? Tanong ng station manager. Mayroon akong kwentong magpapayanik sa buong mundo ngang negosyo sa Pilipinas. Sigaw ni Ricardo, sapat na para marinig nga reporter sa newsroom. At sa gitna ng komosyon, lumabas si Doña Elvira, kasama ang kanyang nga abogado at security. Mabilis siyang nakaresponde sa ginagawang ingay nga anak. Ricardo, ano na namang kabaliwan ito? Huwag ninyong pakinggan ang anak ko. He's not well. Hindi ako balik, ma, sigaw pabalik ni Ricardo. At hindi rin balik si Myla. Ang balik dito ay ang isang taong kayang sirain ang buhay ng iba para lang pagtakpan ang sarili niyang krimen. Wala kang ebidensya, Ricardo. Manahimik ka na bago pa kita tuluyang ipasok sa mental hospital, pagbabanta ni Doña Elvira, ang boses ay mahina ngunit puno ng kapangyarihan. Tumingin si Ricardo sa ina, isang tingin ng awa at tapang. Wala nga ba, ma? Sabi mo, ang pag-ibig ay isang kahinaan. Ngunit minsan, ang pag-ibig ay nag-iwan ng maresibo. At sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Marco. Binuksan niya ito. Nakita niya ang litrato, ang ledger, ang ebidensya. Isang ngiting mapet ngunit puno ng tagumpay ang sumilay sa malabi ni Ricardo. Itinaas niya ang kanyang telepono, ipinakita ang screen sa lahat ng reporter na nakapaligid sa kanila, at higit sa lahat, sa kanyang ina. Game over ma. Nakita ni Doña Elvira ang imahe sa telepono. Ang dokumentong akala niya ay matagal nang naging abo. Ang krimen na siyang pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Ricardo, nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Ang maskara ng kapangyarihan at kontrol ay nabita. Ang kulay sa mukha nito ay unti-unting nawala, napalitan ngang isang maputlang kulay ngang pagkagapi. Ang reyna ng nga ahas ay natuklawan ng sarili niyang lason. Ang katahimikan sa newsroom ay nabasak ngang sunod-sunod na pag-flash nga kamera, na kumukuha ngang larawan ng pagbagsak ngang isang imperyo. Pagkatapos ngang bawat bagyo, mayroong isang katahimikan. Isang katahimikang nagbibigay daan upang makita ang nga pinsalang idinulot, upang pulutin ang nga basak na piraso, at upang simulang muling magtayo. Ang tagumpay ay may kasamang pait. At ang pagilom ay nagsisimula sa pinakamasakit na bahagi, ang pagpapatawad. Ang eskandalo ni Hemeanga de Villa ay naging pambansang balita. Ang litrato ni Doña Elvira na namumutla sa harap ng kamera at ang kopya ng ledger na hawak ni Ricardo ay nasa unang pahina ng lahat ng diaryo. Ang imperyong binuo sa loob ngang maraming dekada ay nayanik hanggang sa pundasyon nito. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sa isang tahimik na silid sa ospital kung saan ligtas na naibalik si Myla, ang mundo nila ay lumiit sa kanilang tatlo. Si Doña Elvira, sa harap ng hindi may tatangging ebidensya at sa bantangang habambuhay na pagkabilanggo, ay napilitang sumuko. Para iligtas ang kumpanya mula sa tuluyang pagbagsak, nakipag-areglo siya. Ibinalik niya ang malupang ninakaw, at nagbayad ng danyo sa mga naapektuhang pamilya. Kapalit ng kanyang kooperasyon, house arrest ang naging sentensya sa kanya, isang ginintuang hawla kung saan niya haharapin ang kanyang nga demonyo ng mag-isa. Si Ricardo, sa halip na itago ang dumingang kanyang pamilya, ay piniling maging transparent. Humarap siya sa publiko, inamin ang nga kasalanan ng kanyang ina, at humingi ng tawad. Umalis siya bilang CEO ng kumpanya. Ipinaubaya ito sa mga profesional, at piniling ituon ang kanyang oras sa pagbuo muli ng kanyang sariling pamilya. Isang hapon, nakaupo silang tatlo sa silid ni Myla. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunong telebisyon na nagbabalita tungkol sa kanilang pamilya. Patayin mo na yan, Marco, mahinang utos ni Myla. Sinuno dito ni Marco. Sa katahimikan, si Ricardo ang gunang nagsalita. Myla, Marco, patawad, sabi niya, ang nga salita ay simple ngunit puno ng bigat. Tumingin siya kay Marco. Patawad, anak,
kung hindi ako naging matapang nun. Kung hinayaan kong lamunin ako ngang takot. Tumingin si Marco sa kanyang ama. Ang galit na dati nag-aalap sa kanyang dibdib ay napalitan na ngang pag-unawa. Hindi siya sumagot. Sa halip, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Ricardo. Isang simpleng kilos, ngunit sapat na iyon. Pagkatapos, tumingin si Ricardo kay Mayla. Ang babaeng sinira ngang pamilya. Ngunit siya ring nagligtas sa kanila. Mayla, wala akong mukhang may haharap sa iyo. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa lahat ng nawala sa iyo. Tumingin si Mayla sa bintana, sa mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa kalangitan. Ang mapilat, Ricardo, sabi niya, ang boses ay kalmado na, parang isang lawa pagkatapos ng bagyo. Hindi na sila mawawala. Palagi silang magiging bahagi ko. Magiging paalala silang sakit, takot. Huminga siya ng malalim, at pagkatapos ay lumingon ito kay Ricardo, at sa unang pagkakataon, isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Pero, siguro, hindi na nila kailangang manatiling masakit habang buhay. Siguro, pwede na tayong matutong mamuhay kasama sila. Dahan-dahan, inyabot ni Ricardo ang kanyang kamay, nag-alangan, hindi sigurado. Tinitigan ito ni Mayla sandali. At pagkatapos, dahan-dahan din niyang inyabot ang sariling kamay at ipinatong sa kamay ni Ricardo. Sa pagkakataong iyon, hindi ito umiwas. Ang pagdikit ng kanilang magabalat ay isang pangako hindi ng paglimot sa nakaraan, kundi ng paharap sa hinaharap ng makasama. Napanood ni Marco ang lahat. Ang kanyang magulang, 2 taong sinira ng mundo, ay unti-unting pinipilit buuin ang kanilang sarili. At sa gitna nila, siya ang naging tulay, ang bunga ang isang pag-ibig na sinubok ngunit hindi kailanman namatay. So, bulong ni Marco, binasa ang solemne na katahimikan. Saan po tayo pupunta ngayon? Ang tanong ay naiwang nakabitin sa hangin. Isang tanong na hindi na nakakatakot sagutin. Dahil sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, alam nilang tatlo na kahit saan pa man sila mapunta, haharapin nila ito ng makakasama. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagbabalik sa nakaraan o sa paglimot sa mga sugat. Matatagpuan ito sa pagtanggap. Sa pagbuo ang isang bagong umaga mula sa mga pira-pirasong bahagi ng kahapon. Lumipas ang ilang buwan. Ang tirahan nila ngayon ay hindi ang marangyang mansyon sa Forbes Park o ang masikip na barong-barong sa Tondo. Ito ay isang simpleng bahay na may maliit na hardin sa isang tahimik na probinsya sa Laguna, malayo sa ingay at gulo ng siyudad. Ipinagbili ni Ricardo ang karamihan sa kanyang maaari-arian, sapat lang para mamuhay sila ng comfortable at para sa kinabukasan ni Marco. Isang umaga, naabutan ni Ricardo si Mayla sa hardin, abala sa pagdidiling ng halaman. Ang dating takot sa mga mata nito ay napalitan ng kapanatagan. Ang nakamay nitong dati nanginginig ay ngayon ay matatag na humahawak sa pandilik. Nang makita siya nito, ngumiti ito isang ngiting buo, walang bahit ng anumang pait. Magandang umaga, bati ni Mayla. Magandang umaga, sagot ni Ricardo. Iniabot dito ang isang tasa ng mainit na kape. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Marco. Ang mukha'y hindi may pinta. Hawak-hawak niya ang isang sulat. Nay, Tay! Sigaw niya. Hindi may tago ang pananabik. Nakuha ko na. Nakapasa ako sa entrance exam. Magiging engineering student na ako. Sabay siyang niyakap ng kanyang mga magulang. Ang tawa nilang tatlo ay umaling-aungaw sa hardin. Isang musikang mas matamis pa kaysa sa pinakamagandang simponya. Sa masumunod na araw, ang kanilang buhay ay napuno ng simpleng sandali. Si Ricardo, na dating nagpapatakbo ng ₱1 bilyong korporasyon, ay masayang nagtuturo kay Mayla kung paano magmaneho sa kanilang lumang pickup truck. Si Mayla naman, na dating takot lumabas ng bahay, ay siyang laging nagyayaya na magpiknik sa tabi ng lawa. Si Marco, na dating pasan ang buong mundo, ay natututong maging isang teenager ulit. Nag-alala sa kanyang grado at sa kung paano magpapa-impress sa isang kaklase. Isang gabi, habang makakasama silang nahahapunan sa kanilang maliit na beranda, sa ilalim ng bituin, pinanot ni Mayla ang 2 lalaki sa kanyang buhay. Si Ricardo,
na tumatawa habang nagkukuwento tungkol sa isang nakakatawang pangyayari sa palengke. At si Marco, na nakikinig ng may buong atensyon, ang namatay nagniningning. Wala na ang karangyaan. Wala na ang kapangyarihan. Ngunit ang naroon ay higit pa sa anumang kayamanan. Ang naroon ay kapayapaan. Ang naroon ay pamilya. Mahal ko kayo, alos pabulong na sabi ni Myla. Narinig siya ni na Ricardo at Marco. Ngumiti sila. Mahal ka rin namin, ma, sabi ni Marco. Mahal na mahal ka namin, Myla. Noon, ngayon, at magpakailanman, dagdag ni Ricardo, at sa pagkakataong ito, inabot niya ang kamay ni Myla sa ibabaw ng mesa. Hinawakan ito ni Myla ng mahigpit. Tumingin silang tatlo sa papalubot na araw sa di kalayuan. Ang ngapilat ng kahapon ay naroon pa rin, hindi na mabubura. Ngunit hindi na sila masakit, sila na ngayon ay ngamarka ng kanilang katatagan. Mamapaalala ng isang digmaang kanilang ipinanalo. Isang paalala na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, laging may sisikat na isang bagong umaga. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang ngapilat ng kahapon. Isang paalala po sa ating lahat na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagtanggap, sa pagpapatawad, at sa tapang na harapin ang nga sugat ng nakaraan upang sabay na magilom. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o yaman, kundi sa kakayahang manatiling makasama at maging lakas ang isa't isa sa gitna ng pinakamatitinding pagsubok. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig hanggang sa huli. Naway nabigyan namin kayo ng isang kwentong pumukaw sa inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni na Myla, Ricardo at Marco? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment niyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng inyong mga suhestiyon. At siyempre, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong makaibigan at pamilya, at pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa masusunod pa nating kwentong buhay at pag-ibig. I-click niyo na rin po ang notification bell, para kayo ang laging unang makarinig sa aming magabagong upload. Muli, mula po dito sa inyong paboritong channel, maraming salamat po, hanggang sa muli, paalam.